yun ang kumakain sa kanyang damdamin. Yun ang dahilan kung bakit pumapayat siya. Tiisin natin ang baha, tiisin ang lindol, tiisin ang gutom, tiisin ang nakaw. Magandang hapon mga kabisdak. Marami na naman tayong pag-uusapan ngayon sa Bisdak Pilipinas. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Birada Agila. Mabuhay po kayo. At abangan nyo po lagi ang ating upload video tuwing alas 6:30 ng hapon at tuwing alas 8:30 ng gabi, live commentary po sa Bisdak Pilipinas. O ano ba ang ating hinintay mga kababayan ko? Tara na, pag-usapan po natin itong good news para po sa lahat ng maraming Pilipino, lalo na po sa ating mga Duterte diehard supporters. Former President Rodrigo Roa Duterte, mukhang makakauwi na po sa ating bansa. Formal ng hiniling ni Robin Padilla sa Senado na dapat ay magkakaroon ng immediate repatriation kay Tatay Digong. Ayan. Dapat noon pa pala ho ito ginawa, no? Wow. Ito nga ho yung hinihintay ko, yung mga resolution dyan sa Senado, patungkol po kay Tatay Digong. Kasi dakdak lang ng dakdak. Wala namang ginawa. Tama ho itong resolution ni Senator Robin Padilla. Sana ho ay makakauwi na talaga si Tatay Digong kahit wala ng interim release ni Mal na yan. Hindi naman po tayo sakop ng International Criminal Court. Ito, good news pa rin ito. Guanzon, didiis na ba talaga? Ayan, muling binanatan kagabi. Itong si Ngiwi M. Speaking of binanatan, World Bank pinahiya ang kasinungalingan ng gobyernong nakangiwi ang panga. Ito ay patungkol sa ekonomiya. Utangin na, puro kasinungalingan kasi. Kaya ito, bolilyaso, tinabla ng World Bank ang NAGBA admin. Ito, patuplo guys, pakinggan po muna natin ang banat ni Ma'am Rowena Guanzon. Ito ay video ni Miss Cathy Binag. Maraming salamat, Cathy Binag, paggamit ng video mo, komentuhan mo namin. Dahil nagulat ho ako, magkasama sila. Talagang isusuka na ba ni Rowena Guanzon ang pagkapinklawan or dilawan? At tuluyan na bang aanig at sumawa sa mga Pilipino nagmamahal sa bayan at kay Tatay Digong sa ating mga Duterte diehard supporters? Narito po ang banat niya kay Ngiwi M. I hope na... Hindi kayo mabaha. Oo, naku, ang lakas Flood control. Ang lakas ng kulog Nasaan na ang mga flood control? Na bilyon-bilyon piso. Nasaan na? Di ba? Itong problema sa gobyerno natin, parang sinasanay nila tayo na magtiis tayo. Tiisin natin ang baha, tiisin ang lindol, tiisin ang gutom, tiisin ang nakaw. Yan, kinokondisyon nila tayo ng ating gobyerno para hindi tayo mag-protesta ng protesta. Pero, mga kababayan, hindi na pwede ito. Correct. Na after 3 years, ganito lang ang ginawa ng administration ni BBM. Hanggang ngayon, more than half, or anong survey dyan ng NEDA at PSA, half of the Filipinos, kalahati ang nagsabi na nakaranas na sila ng gutom. Correct. Kaya iniisip na raw ngayon ng DSWD na mag-issue ng mga coupon, yung parang coupon sa Amerika. Food vouchers ba yun? O coupon. Ay, umabot na tayo dun, Ibig sabihin, gaan talaga. Oo, talagang ganun tayo kalala. At sa tourism, kulelat na tayo. Last na tayo. Mataas pa ang tourism sa Cambodia. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, wala tayong income sa turismo. Correct. Maliliit na negosyante, na mga negosyo na umaasa ang mga negosyante dyan sa mga tourist, dyan sa kanilang mga bayan, ay mababa po ang kita. At importante po yung malaman natin na mababa ang tourism natin dahil sa peace and order natin ay mataas na naman tumataas ang crime rate. Tama ka dyan, Ma'am Rowena Guanzon. Stop muna natin saglit. Ito yung tunay. Ito yung katotohanan.
kung ano po ang nangyayari sa Pilipinas. Tama si Vice President Inday Sara. Nabagsak ang ekonomiya. Mali itong spokesperson ng IWM na si Auntie Claire. Ito nga ho ang katanungan. Kaya pa ba nating magtiis sa loob ng 3 taon? Antakin mo ha, magkakaroon na ng stab ang mga Pilipino dahil sa sobrang daming kagutuman. Food stab. Isa lang ang ibig sabihin ho nito. Ang gobyernong Marcos, wala ho silang matibay na programa at wala po silang plano. Paano maibsan ang kahirapan, lalo na ngayon, nagkaroon pa ng digmaan sa Middle East, Iran at Israel. Talagang tatamaan ho tayo dito. Mantakin mo ha, wala pang ang digmaan sa Iran at Israel, bagsak ng ekonomiya natin. Maraming nang nagugutom sa ating bansa. Bakit? Laganap ang korupsyon. Narinig ba kayo na may nakulong na nangungurakot sa gobyerno ng IWM? Mga gabinete, wala. Ibig sabihin, tinutolerate nila ho yung mga buhaya sa administrasyong ito. Magtiis. Sinasanay tayo magtiis. Hindi naman ho po pwedeng ganun. Dapat ang mga Pilipino, marunong po tayong magreklamo na sa tamang lugar, na sa tamang panahon. 3 years is enough. Sobra-sobra na po yung 3 taon na pagpapahirap ng gobyernong Marcos sa atin. Nakapagtataka, ang mga Pilipino hindi pa rin umaray. At ayaw pa rin magreklamo. Bakit kaya? Yung mga rallyista, walang rally patungkol sa ekonomiya. Ang rally nila ay patungkol sa mga Duterte. Bira ng bira, kay Inday Sara, kay Tatay Digong. Pero pag ang pinag-uusapan, tama dito si Ma'am Rowena Guanzon, peace and order, wala ho. Hindi sumisigaw itong mga rallyista na hindi ligtas ang Pilipinas. Puro nakatuon ang mga kanilang pakikibaka di umano sa kanilang personal interest laban sa mga Duterte. Makakatulong ba yan sa bayan? Hindi. Ang totoong may problema sa ating bansa ay itong nasa Malacanang. Paano nila solusyonan itong crisis sa ekonomiya? Napilit nila pinagtatakpan ang katotohanan. Si Vice President Inday Sara binibira na ho sila. Utang ng utang. Nasaan yun? Ano nangyari sa ekonomiya? At sinisisi pa nga si Inday sa pagbagsak ng ekonomiya. Panay sisi sila. Yan ang sabi Ma'am Rowena Guanzon, kung hindi ho nila kaya gampanan ang kanilang mga tungkulin, mas maganda ho siguro magsiresign na at palitan po sila ni Vice President Inday Sara Duterte. Kasi mga budol-budol, mga sinungaling, at hindi sinasabi ang totoong mukha ng ating bansa. Tuloy, Ma'am Rowena Guanzon. May mga kidnapping na naman. Correct. Ang cost of living tsaka food dito sa atin Mahal. ay mataas kumpara sa ibang bansa na Correct. Asya. Kaya naman po, yung mga tourist ay ayaw na lang pumunta dito. Lalo na sa mataas ang crime rate o takot na takot sila, may mga abiso sa kanila na huwag na muna silang magbakasyon sa Pilipinas. Yan po lahat, trabaho po yan ng ating gobyerno na binoto nyo kayong mga nabudol. Yan, yan ang binoto nyo. Kaya 3 taon pa muli. Hindi po pwedeng tayo ay patulog-tulog lang. Kaya lagi ko po talagang sinusundot-sundot ang puwet nila. Na, may gera na. May gera. Israel, America versus Iran. Ang nakakatakot pag sumali pa si Putin dyan sa Iran. Baka Patay. World War III na. Hello, Mr. President, sir. Tanghali na po. Nakonbin na ba ninyo ang National Security Council? Nabilang na ba ninyo ang ating mga oil reserves dyan? Ay, sabi Wala. ng isang friend sa akin, wala na palang oil reserves. Kasi pinrivatize na ng Nako. gobyerno ang itong lahat pala na may-ari ng oil ngayon ay private. O ayan, mga kababayan, simula na po ang pagtataas ng presyo ng Control nila. ng oil. Kaya Naku, yari tayo dyan. Ngayon ko lang nalaman to na lahat ng langis umiikot sa ating bansa, oil companies ay privatized na. Ano pinagbibinta na ng gobyernong Marcos? Ang pagmamayari ng mga Filipino? Hindi makukontrol na lahat ang presyo ng langis
sa ating bansa. Lalo na hong ngayon, putsak, guys, kaya pala yung pagdating ng gobyernong Marcos, yung presyo ng langis, hindi talaga mapipigilan. Tuloy-tuloy ang increase. Niluloko lang ang taong bayan. Kunyari, bawas ng piso, i-increase naman ng 3 piso. Na sindikato talaga, nabudol talaga. Tama ka dito, Ma'am Rowena Guanzon, ang mga Pilipino na bumuto kay NGWM. Tuloy, Ma'am Rowena. Control na naman. Pag konti kasi supply, chance na ng isang makapangyarihan at na gobyerno, strong ang desire sa corruption. Yan ang gustong-gusto nilang mga senaryo para makontrol nila ngayon ang supply. So tataas po sigurado ang presyo ng ating oil, gasolina. Siyempre tataas din ang gasol, siyempre tataas din po ang pamasahe at ang mga pagkain. Yan po talaga ang hindi ko makakayang tanggapin na sa 3 taon ay hindi nila nagawa ito ng tama. Ay yun ang pinamis nila Correct. Kaya mga kababayan, masarap po ang pagkain natin kung tayo may nakakain pa. Pero isipin na lamang natin na 2 million na Pilipino ay walang trabaho. Isipin mo, 2 million. Saan sila kukuha ng kakainin nila? Habang ang gobyerno natin, imbis na magbigay ng tamang safety net para sa mga unemployed, ay binigay pa ng ayuda Correct. ng panahon ng kampanya. Kaya sila panalo lahat. Yan ang problema. Pati nanalo, na pwede mo po. Oo. Yan ang problema. Kasi, corruption. Yan ang problema pag napakadami pong buaya dito Correct. sa ating gobyerno. Yan po ang bantayan natin sila. Bantayan po natin sila. May 3 taon pa po, pero wag po kayong magsawa na magbantay sa gobyerno natin dahil tagbabayad po tayo ng buwis at nakasalalay dito ang future ng ating mga anak. Hindi po ba? Lalo na po mga trabaho. Abay, ka-graduate na kayo. Congratulations. May trabaho ba? Yun Wala. ang problema. You cannot create new jobs dahil walang bagong investment ito sa administration ni BBM. Sino nga naman gusto mag-invest dito? Ganitong sitwasyon natin. Po. Ang gulo. Kaya, magbantay po tayo, ha? Magbantay po tayo kay sa Bisaya. Kuyaw na kayo ni. Kuyaw na kayo ni. Oh, take it away, ka. Sa Tagalog, delikado na to. Ayan. Delikado na umano ang Pilipinas. Ayon kay Guanzon, sa pamumuno ng gobyernong nakangiwi ang panga. Walang puso, walang pakialam, flood control projects, baha na naman, nasa na, walang maayos na programa, walang maayos na patutunguhan ang bansang ito. Lalo na ngayon, sa Middle East, Iran, Israel, giyera na. Nako, meron pang iba, sumasali na rin. Ano ang mangyayari sa atin? Yung langis, saan ka kukuha? Patay tayo dyan. Meron na bang plano? Wala pa nga. At ang pinakamasakit dito, mga kabisdak, naglabas di ba si NGWM ng video kagabi na voluntary repatriation lang daw ang gagawin muna ng mga OFW. Muntakin mo yan, ha? Anong klaseng presidente ho ito? Nagkapuktukan na, may mga misil nang pumuputok, nagbumbahan na doon sa Iran at Israel, voluntary pa rin ang sinisigaw ng gobyernong nakangiwi ang panga. Kaya nga sabi ni Ma'am Rowena Guanzon, may 3 taon pa. Ang tanong, Ma'am Rowena, kakayanin pa kaya ng maraming Pilipino ang 3 taon ng gobyernong Marcos? Ano kaya ang mararanasan natin? Kagaya mga OFW, hindi binigyan ng pansin na mayroong ngayon na sumisigaw na i-rescue nyo kami. Hindi pa nag-isip ng mandatory repatriation, samantala meron ng almost 300 na mga Pilipino gustong umuwi at nagkabumbahan voluntary pa rin yor. Ganito yung puso ng gobyernong nakangiwi ang panga. Pusong demonyo. Walang puso! Ayan ho. Makakatagal pa kaya ang Pilipino? Ayan yung resulta ng pagkawalang kwentang gobyerno na pati yung mga OFW na bayani ko, bagong bayani, ayan, hinayaan. At yung utos, voluntary repatriation lang.
Siguro, hugas kamay ang gobyernong nakangiwi ang panga na hindi nagbaba ng mandatory repatriation kasi pag nag-mandatory repatriation yan, sagutin nila yan. Kaya man ng gobyerno natin yan. Pag mandatory repatriation po kayo dyan, offeran po ninyo ng hanap buhay. Bigyan po ninyo ng pira. No? Kunyari, yung lahat ng mga uuwi, merong makukuhang 100,000. May pangkabuhayan para magsiuwian kasi ang buhay ng bawat Pilipino, isa lang. Buhay ng tao, isa lang. Kumbaga pakonsuelo ba? Nandiyan na sila sa digmaan. Talagang bayani ho sila. Ano yung gagawin ng gobyerno? Matulog na lang. Sabihin na lang ni Ngewem, anong gagawin natin? Ngayon, nagkadigmaan ho ngayon sa Middle East, Iran at Israel. Talagang lalala pa ito. Sumali na po itong US. Pag sumali ang Russia, sali ang China, patay tayong lahat. Babagsak lalo ang ekonomiya. Pagdating sa langis, wala pang naisip ang gobyernong Marcos na solusyon. Diba, sabi ni Auntie Claire, pag-iisipan pa daw. Wala pang sinabi, anong gagawin? Tangingot. Dinadaya ang ekonomiya. Sabihin, maunlad tayo. Pero pahiya po sila dito sa international, pahiya po sila dito sa World Bank. Yung kasinungalingan ng gobyernong Marcos, binasag ng World Bank. Pakinggan po muna natin ang balitang ito. Narito ho. Binasag ng World Bank ang rosy picture na ipininta ng pamahalaan ukol sa ekonomiya ng bansa. Malayo kasi ang economic figures nito sa mga Nako. target ng gobyerno. Pero paglilinaw ng organisasyon, hindi pa huli ang lahat. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. The Philippines has recorded robust but decelerating. Malinaw ang mensahe ng World Bank. Humihina ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng lumalalang trade crisis at tumitinding tensyon sa ibang bahagi ng mundo. Sa kanilang June 2025 Philippine Economic Update, pinasilip ng World Bank ang kanilang growth and inflation estimates hanggang 2027. Makikita na ang growth rate para sa 2025 ay malayo sa target ng pamahalaan na 6%. Patay. Potentially higher or more persistent policy uncertainty, particularly around trade, that could result in even greater global growth deceleration than expected. Ayon sa kanilang senior country economist, bukod sa global policy uncertainty, bunsod ito ng mabagal na takbo ng exports at paghina ng mga industriya sa bansa. On the supply side, we see a deceleration in services, and given the export story, we see a deceleration in industry. Patay. Manufacturing No. has been affected by the global policy uncertainties. Sa fiscal front, lumobo sa 7.3% ng GDP ang fiscal deficit sa unang quarter ng taon. Umaasa ang World Bank na mababalik sa tamang landas ang Taas! expenditure at mapapaliit ang deficit this year. So that's our expectation, is that the government is committed to implementing its budget and its medium-term fiscal framework. And over the medium term, as I mentioned, the key is to gradually narrow the deficit to rebuild fiscal space. Hindi rin ligtas ang bansa sa banta ng tariffs. Binigyang pansin ng World Bank ang 90-day pause sa tariff hike ni US President Trump. Banta ito sa investments at exports ng Pilipinas. Ang rekomendasyon ng World Bank, the optimal response for the Philippines and for other countries is actually to double down on domestic reforms, reduce investment costs at home. So this is an opportunity for the Philippines to focus on doubling down on domestic reforms. payo pa ng World Bank, tuloy-tuloy lang din sa paglalagda ng mga regional trade agreements upang maibsan ang mga risk sa kalakalan. So, bistado ang kasinungalingan ng gobyernong Marcos. Ano ka na, Auntie Claire? Ito kasi yung mga, alam mo yung parang growth forecast, economic forecast, growth economic forecast. Dapat hindi ka nagpo-forecast ng kung lampas-lampas kung
sa totoo na nangyayari sa inyong ekonomiya. Ito, napapansin tayo ng World Bank mismo, pinangutangan nilagi ni NGWM, nabudol yung kanilang forecast. Nabudol yung kanilang mga datos. Sobra-sobra yung kanilang nilalagay ng mga percentage. Pero yung actual, sobrang baba. Bakit ginawa ng gobyernong Marcos ito? Ito ay pambubudol. Para siguro may mahihikayat ho ng mga foreign investors. Ang problema, lalo po silang madbulilyaso dito at lalo pong mapahamak sila dito nang nalaman ng World Bank na yung kanilang mga datos ay puro lamang kasinungalingan. Kagaya ng gross domestic product, GDP, bumagsak ng 7.6%, almost 8%. Anong klaseng gobyerno meron tayo? Ayan ha, hindi lang si Inday ang nagsasabi na yung ekonomiya natin ay bagsak. Pati World Bank sinabi na walang ginawang maganda ang Pilipinas pagdating sa ekonomiya. Puro kasinungalingan yung lumalabas dito, mga kababayan ko. Ngayon, sino ang sinungaling? Sinungaling? Sino ang nagpapakalat ng fake news? Si Inday? O yung Palacio de Polvoron? So legit nga yung sinasabi ni Inday, mga scammer sila. So ngayon, pag-usapan po natin ay itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Paano hindi ho babagsak ang ekonomiya ng ating bansa? Nakatuon ho sila sa mga Duterte. Walang ibang iniisip kundi Duterte, Duterte. Isipin mo, 3 years in the making, puro Duterte, hindi nakatuon sa ekonomiya. Nakatuon sila sa pampolitika, pamumulitika. Pinapabagsak nila ang pamilyang Duterte. Ang tanong, kaya ba nilang pabagsakin? Hindi nga nila mapabagsak, trillions of trillions na siguro ang gastos nila para masira ang mga Duterte. Mga buhaya sa Kongreso, kumakain ng pira, nagmemeryenda ng ginto. Kaya anong mapala sa ekonomiya? Wala, nga tayo. Ito ngayon, panay kayo ayuda. Nung nakaraan, walang crisis. Dahil ginamit ninyo sa eleksyon. Ito ngayon, may crisis na, may madukot pa kaya kayong pang-ayuda? Tangina, ang sagot dyan, wala. Naubos na ni Tambaluslos. Kasi, puro kayo Duterte. So ngayon, para matapos na yung kahibangan ho ninyo, pauwiin nyo si Tatay Digong. Gulo na tayo masyado eh. Kinidnap pa ninyo si Tatay Digong. Anyway, malapit naman yan makauwi. Pero ito yung good news, mga kababayan ko. Formal nang naghain po si Robin Padilla diyan sa Senado ng resolusyon na papauwiin immediately, as soon as possible, si former President Rodrigo Roa Duterte sa ating bansa. Bakit papauwiin? Alam niyo po, si Tatay Digong matanda na. 80 anyos. Ay, teka lang, basahin po muna natin pala yung pinakamataas, yung taas lang na resolusyon. Sabi dyan, mga kapartner, Senator Robin Padilla hiniling sa Senado ang pagpapauwi kay dating Pangulong Duterte mula sa dahig. So, ibig sabihin, yung resolusyon niya ay immediate. Ito, basahin natin, no? Ito yung nakalagay sa resolusyon ni Idol Robin Padilla. Expressing the sense of the Senate is strongly urging the immediate repatriation of former President Rodrigo Roa Duterte to the Philippines to foster reconciliation and national unity, to refocus government efforts to address pressing needs, to assert Philippine sovereignty, and to reaffirm the exclusive right of the Philippines to investigate and prosecute its citizens. Tama. Kung may kasalanan si Tatay Digong, dito natin litisin.
Kung may kasalanan si Tatay Digong sa mga Pilipino siya managot. Alam niyo ho, sa akin yung unity na sinasabi, mukhang malabo na ho yan. Kahit si Tatay Digong makauwi sa Pilipinas, yung pagkakaisa, wala na ho talaga yan. Marami nang nasaktan. Marami nang lumuha ng dugo. Marami nang galit sa gobyernong Marcos. Dahil sa ginawa ho nila kay former President Duterte. Unity mukhang malabo. At di ko pa rin po makakalimutan yung sinabi ni Vice President Inday Sara. There will be a day of reckoning. Ang tanong, ano kaya ang response ng Senado dito sa hiniling ni Idol Robin Padilla? Kakatigan kaya ho ito? At kung kakatigan, mapauwi agad kaya si Tatay Digong? Ano kaya ang reaksyon ng gobyernong Marcos sa resolusyon ni Idol Robin Padilla? Kasi guys, kailangan na talagang uuwi si Tatay Digong. Kamakailan sinabi ho ni Vice President Inday Sara, nangangayat na po si Tatay Digong. Hintayin pa ba na natin na mayroong mangyaring hindi maganda kay Tatay Digong? Pag mangyayari yan, baka lalo tayong gugulo. Baka biglang sumiklab ang pakikibaka ng mga ordinaryong Pilipino. Gira na ho sa digma sa gitnang silangan, dadagdagan pa natin dito. Pinaka-the best, pauwiin na po si Tatay Digong. Pakinggan po muna natin si Atty. Harry Roque kung bakit nangangayat na po si Tatay Digong. Malungkot na malungkot po ako. Kasi ang kapalaran naman ni Tatay Digong, hindi lang yan masakit dahil nalabag ang karapatan niyang pangtao to due process. Correct. Politiko po, yung Article 59 ng Rome Statute na requirement na dapat iharap siya ay ang pangunahing kadahilanan ay para masiguro na maprotektahan ang kanyang karapatang pangtao. Correct. Pero, mas importante dyan, yung paglabag sa soberenya ng Pilipinas. Yan talaga. Yan po talaga ang masakit kay Tatay Digong. Hindi na bali siguro yung kanyang nararanas ngayon na pagkakakulong Kaya niya yun. Ang hindi niya matanggap, yung nabaliwala, yung soberenya at pagiging independyente ng Pilipinas, yun ang kumakain sa kanyang damdamin. Correct. Kasi alam mo si Tatay Digong talagang ipinaglalaban niya ang Pilipino. Pinaglalaban niya ang Pilipinas. Sabi nga ni Tatay Digong, I will die for my country. Yung soberanya natin mahalaga dyan. Pero ano ang nangyari ngayon? Nakakalungkot para sa party Tatay Digong. Dahil ang sinerbisyohan niyang bansang Pilipinas, yung soberanya natin, ay isinuko lang natin ng ganun-ganun lang. Si Tatay Digong, anda naman magpakulong Nagpakulong nga si Tatay Digong, nagpakidnap Kaya ni Tatay Diggs. Pero yung iisipin mo ba po, pinaglalabang ko ito. Talagang apektado ang kalusugan mo dyan. At mawawalan ka ng gana talaga dyan. Bukod sa matanda na, bukod sa walang kasama, kumain, talagang mawawalan ka ng appetite. Tuloy Yun ang dahilan kung bakit pumapayat siya. Dahil mali. Dahil mahal niya yung Pilipinas. Correct. Dahil nababaliwala yung mga buhay na binuwis ng ating mga ninuno Bayani. para tayo maging malaya at independyenteng bansa. At yan ang dahilan kung bakit kahit ikaw ay dilawan, pulahan, berde, kailangan magkaisa tayo sa ating sigaw na tayo isang malaya, independyenteng bansa. Hindi na tayo sunod-sunuran sa mga dayuhan. Correct. At tayo ay may kakayahan na ilitis at parusahan ng mga lumalabag sa ating batas kriminal. Yun ang dahilan kung bakit dapat nagkakaisa tayo ng boses na bring him home. Dahil hindi lang individual na karapatang pantao ni Tatay Digong ang nalabag, kung hindi ang soberenya ng Republika ng Pilipinas. Correct. Na importante sa lahat ng Pilipino nagmamahal sa inang bayan. Ayan, yung hindi naintindihan ng mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba. Ng mga piso na lang ang dangal. Hindi ang pinag-uusapan kung Duterte ka. Ang pinag-uusapan dito, Pilipino ka. Payag ka ba
na yung soberanya ng Republika ng Pilipinas ay kusa mong isinuko sa mga banyaga. Iran nga at Israel nagdidigmaan dahil sa kanilang soberanya. Pero tayo, hindi tayo pumalag. Tayo pang nagbigay kay Tatay Digong at kusa nating isinuko March 11, 2025 ang soberanya ng Republika ng Pilipinas sa mga banyaga. Hindi po ito makatarungan. Kaya siguro si Tatay Digong naisip, grabe naman itong gobyernong Marcos. Walang puso. Yung batas, hindi na sinusunod. Sa bagay, there will be a day of reckoning. Ayan mga kababayan ko, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating upload video tuwing alas 6:30 at Berada Aguila tuwing alas 2 ng hapon sa SMNI. At mamaya kita-kits po tayo sa live commentary po natin alas 8:30 dito sa Bisdak Pilipinas. Mabuhay po tayo mga Pilipino, mag-ingat pong mga OFW sa Iran at Israel sa Middle East. Bisdak Pilipinas, God first. Maraming salamat po, magandang hapon.